Mapagpalang araw muli, nandito tayo upang pag-aralan ang salita ng Diyos patungkol sa hamartiology. Ang hamartiology ay nagmula sa salitang Griego na hamartos na nangangahulugang kasalanan. Ang hamartiology sa teolohiyang Kristiyano ay pag-aaral ng kasalanan mula sa pananaw ng Biblia tulad ng pag-aaral sa mga kahulugan ng kasalanan sa Biblia, pinagmulan ng kasalanan, kung paano ipinakilala ang kasalanan sa mundo, ang tao at ang likas na kasalanan, ang solusyon sa problema sa kasalanan, ang paghatol at kaparusahan ng kasalanan, at ang pag-alis ng kasalanan sa end time. Ano nga ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay tinukoy bilang missing the mark of God's righteousness sa pamamagitan ng paglabag sa kanyang mga batas. Kulang sa kung ano ang dapat na gawin sa perpektong plano ng Diyos sa ating buhay. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. At sa Romans chapter 3 verse 10 ay sinasabing walang sino mang matuwid. Tingnan natin mula sa Biblia ang iba't ibang salita para sa kasalanan. Una, ang kasamaan. Ito ang masamang pag-iisip na gumawa ng kasamaan o evil mindset, isang mental na pagwawalang bahala sa katwiran, katarungan, katotohanan at kabutihan. Makikita natin ito sa libro ng Matthew, chapter 13, verse 49. Nasusulat, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ang mga anghel ay lalabas at ihiwalay ang masasama sa mga matuwid. Pangalawa, ang paglabag, nangangahulugang paglabag sa batas. Book of Galatians chapter 3 verse 19. Nasusulat, bakit nga naglilingkod sa kautusan? Ito ay dinagdag dahil sa pagsuway o paglabag. Pangatlo, tinatawag din ang kasalanan mula sa Biblia ay unrighteousness, nangangahulugang kawalan ng katarungan, mali, kasamaan, kasinungalingan at paglilinlang. Book of 1 John chapter 5 verse 17. Nasusulat, all unrighteousness is sin. Pang-apat, ungodliness. Ang pagiging hindi makadiyos ay nangangahulugang kawalan ng katapatan at ganap na pagwawalang bahala sa Diyos kahit alam niyang may Diyos. Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from the heaven against all ungodliness. Panglima, iniquity means to be lawless, walang batas o lumalabag sa batas. Matthew chapter 7 verse 23 nasusulat, depart from me, ye that work iniquity. Pang-anim, disobedience means pagsuway sa salita o batas ng Diyos. Romans chapter 5 verse 19 nasusulat, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Pang-pito, trespass, ibig sabihin umalis sa tamang landas patungo sa mali. Book of Ephesians chapter 2 verse 1. And you hath his wicked who were dead in trespasses and sins. Atin naman talakayin ang origin of sin o pinagmulan ng kasalanan. Ang kasamaan ay umiiral na bago pa nilikha ang tao. Ito ay nagmula kay Lucifer, nakilala din bilang Satanas. Mula sa Biblia, siya ay anghel na orihinal na nilikha ng Diyos, ngunit nagkasala si Lucifer nang siya'y naghimagsik laban sa Diyos. Dahil sa kasalanang ito, si Lucifer ay tinapon mula sa langit patungo sa lupa. Basahin natin sa Book of Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. Nasusulat, anong pagkahulog mo mula sa langit o Lucifer, anak ng umaga? Ano't ikaw ay naputol sa lupa na napagpapahina sa mga bansa sapagkat iyong sinabi sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas na mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo rin sa bundok ng kapisanan, sa mga tagiliran ng hilagaan. Ako'y aakyat sa itaas na mga kaitaasan na mga ulap. Ako ay magiging katulad ng kataas-taasan. Ezekiel chapter 28 verses 14 to 16 nasusulat, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at inilagay kita sa ginto. Ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa mga kasamaan ay nasumpungan sa iyo. Ihahagis kita sa lupa. Ngayon, tignan naman natin paano napakilala ang kasalanan sa mundo. How sin was introduced into the world.
Nang inihagis si Lucifer o si Satanas sa lupa, ipinagpatuloy ni Lucifer ang kanyang paghihimagsik laban sa Diyos. Nang likhain ng Diyos ang unang lalaki at babae, si Adan at si Eva, pinangunahan sila ni Satanas na magkasala laban sa Diyos. At ang paghihimagsik na ito ay tinatawag na ang pagkahulog ng tao sa katuwiran tungo sa kasalanan. Makikita natin sa libro ng Genesis chapter 3 na si Satanas ay nagpapakita bilang isang ahas. Ito ang isa pang pangalan niya na mababasa natin sa Apocalypse chapter 12 verse 9 na susulat, at inihagis ang malaking dragon at ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Paano nga ba tayo magkakaroon ng lubos na pagkaunawa at pagtatagumpay sa tukso? Makikita natin ito sa unang tagubilin pa lamang ng Diyos sa tao. Book of Genesis chapter 2 verses 16 to 17 na susulat, at inutos ng Diyos sa lalaki na sinabi, "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka." Ngayon, tingnan naman natin ang sanhi ng pagkahulog sa tukso o kasalanan from Genesis chapter 3. Ang unang hakbang sa pagkahulog sa kasalanan ay nasa maling lugar, wrong place. Si Eva ay malapit sa ipinagbabawal na puno. From Book of Proverbs, makikita natin na nagsasaad ng landas ng kasamaan. Proverbs chapter 4 verse 15 na susulat, "Iwasan mo ito, huwag kang dumaan dito, tumalikod ka at lumisan ka." Pangalawang hakbang sa pagkahulog sa tukso o sa kasalanan, ang pagkikipag-usap o connection or conversation. Hindi dapat nakipag-usap si Eva kay Satanas na ang mga salita pa ay pagdududa, taliwas at kalikuan sa tagubilin na ibinigay ng Diyos. Book of Genesis chapter 3 verse 1 na susulat, at sinabi niya sa babae, "Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" Ang pagtatanong sa salita ng Diyos ay kadalasang ginagamit na pasimulang proseso ni Satanas upang mahulog sa tukso o pagkakasala. Tulad ni Eva, nadagdagan niya ang orihinal na tagubilin ng Diyos sa kanila na mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 3. Sabi ni Eva kay Satanas, "Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay." Ihambing natin sa orihinal na sinabi at utos ng Diyos sa kanila sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Nasusulat, "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka." Una, malinaw na walang sinabi ang Diyos ni huwag ninyong hawakan, hipuin na idinagdag ni Eva. Pangalawa, pinalitan ni Eva ang orihinal na parusa sa pagkain ng punong ipinagbawal. Sabi ng Diyos, walang pagsalang, mamamatay ka, or tiyak na mamamatay ka. Sabi naman ni Eva, baka kayo'y mamatay. Makita natin sa simula pa lamang, idinagdag na ng tao ang kanyang sariling ideya, tagubilin at legalismo sa salita ng Diyos, at may hahambing din natin ang mga pangyayari at kaisipan tulad ni Eva sa kasalukuyan. Parehong pag-iisip ng mga tao na bawasan, baguhin ang orihinal na parusa sa kasalanan. Marapat nating malaman at ituro na ang kaparusahan sa kasalanan ay nananatiling walang hanggang paghihiwalay mula sa presensya ng Diyos sa impyerno. Sa pagpapatuloy, sinagot ni Satanas si Eva at sinalungat ang salita ng Diyos. Genesis chapter 3 verses 4 to 5. At sinabi ng ahas sa babae, "Tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Satan's main motive, ilayo si Eva o ang tao sa Diyos. Bakit? Balik tayo sa pinagmulan ni Lucifer o ni Satanas. Ipinagpapatuloy ni Satanas ang kanyang paghihimagsik sa Diyos.
Sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsalungat sa salita ng Diyos ang madalas na ginagamit na pamamaraan ni Satanas upang matukso at magkasala ang tao. At ang pinaka-darkest moment in human history, Genesis chapter 3 verse 6, nasusulat, "At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mata, at kahoy na mananasa upang mapapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain." To summarize, unang-una si Eva ay nasa maling lugar. Inilagay niya ang sarili sa isang lugar kung saan siya ay matutukso. Pangalawa, nakipag-usap, nakipag-communicate sa kaaway, sa manunukso kay Satanas. Pangatlo, tindignan, binigyang pansin ang ipinagbawal ng Diyos. In short, in-entertain ang tukso. Kaya ang ending, siya nga'y natuksong kainin ito, nahulog sa bitag sa plano ng Satanas at kinilala ng Diyos na tinatawag na kasalanan. Naapektuhan ng kanyang kasalanan pati si Adan na kumain din nito. Marapat nating malaman na ang ating mga kasalanan ay kadalasang nakakaapekto rin sa mga nakapaligid sa atin na maaring magbunga ng pagkakasala o kaguluhan tulad ng ginawa ni Eva. Tingnan naman natin ang resulta ng kasalanan. Number 1, knowledge of good and evil, kaalaman sa mabuti at masama. Genesis chapter 3 verse 7. Pagkatapos ng pagkahulog ng kasalanan, sina Adan at Eva ay wala na sa state of innocence. Nakilala nila ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Gayon din napagtanto nila na sila ay hubad at makasalanan. Pangalawa, self-righteousness, pagmatuwid sa sarili. Genesis chapter 3 verse 7. Ganito din ang sinusubukang gawin ng tao sa espiritual na paraan. Dahil alam ng tao na ang bawat isa ay makasalanan, so iniisip ng tao na ang self-improvement o sariling kapamaraanan ay ang siyang paraan upang maituwid ang kasalanan. Marapat na malaman nating ito'y hindi sapat, tulad ng self-effort ni Adan at Eva sa paggawa ng panapi, gamit ang dahon ng igos upang takpan ang kanilang kahubaran dahil sa kasalanan. Pangatlo, fear and shame, Genesis chapter 3 verse 10. Nang dumating ang Diyos upang may pag-usap kina Adan at Eva, sila ay nagtago dahil sa takot at kahihiyan. Ang dalawang ito ay mga basic emotions na pinanggagalingan ng lahat ng negative emotional responses. Pang-apat, separation from God. Marapat malamang hindi inalis ng Diyos ang kanyang sarili mula sa presensya ng tao. Sa halip, ang tao ang nag-alis ng kanyang sarili sa presensya ng Diyos. Sila ang nagtago sa Diyos nang dumating ang Diyos upang kausapin sina Adan at Eva. Tingnan naman natin ang specific judgments on the serpent. Number 1, change physical form. Genesis chapter 3 verse 14. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Pangalawa, enmity between Satan and man. Pag-aaway sa pagitan ni Satanas at ng tao. Genesis chapter 3 verse 15. Ito ang simula ng tinatawag nating digmaang spiritual magpahanggang sa kasalukuyan. And the last judgment on the serpent, a crushed head, isang durog na ulo na mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 15. Bagaman si Satanas ay dudurog sa sakong ng tao sa espiritual na paraan sa pamamagitan ng kasalanan, ang binhi na magmumula sa babae ay dudurog sa ulo ni Satanas. Ito ang unang pangako ng isang tagapagligtas para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang trahedya ng kasalanan ay dumating sa pamamagitan ng pagkahulog ng isang babae, si Eva. Ang katumbas ay darating din sa pamamagitan ng isang babae rin na manganganak sa tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay madudurog. At ngayon darako tayo sa specific judgments on Adam. Genesis chapter 3 verse 19. Una, labor awareness, paghirapan.
Sa pawis ng iyong mukha ay kakain kang tinapay. Pangalawa, death or kamatayan. Ang sabi, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ang alabok at sa alabok ka din uuwi. Ito ang parusang natural na kamatayan o ang tinatawag nating physical na kamatayan. At ang pangalawang kamatayang sinasabi rito ay ang parusa naman sa spiritual death. Ezekiel chapter 18 verse 20 nasusulat, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang spiritual na kamatayan ay ang pagkawala ng kaugnayan sa Diyos ng tao. At pumunta naman tayo sa specific judgments on Eva. Genesis chapter 3 verse 16. Una, sorrow in childbirth. Pangalawa, subjection or pagpapasakop sa kanyang asawa. Ang sabi rito, manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. KJV version. At sabi naman sa MBB tag version, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Penalties on both Adam and Eve. Removed from the Garden of Eden na makikita rin natin sa Genesis chapter 3 verses 23 to 24. Inalis ng Diyos sina Adan at Eva sa maganda at masaganang kapaligiran ng halamanan ng Eden tungo sa isang mundong puno ng kalungkutan, sakit at kamatayan. Man and the basic sin nature. Noong una, ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, inosente at matuwid na buhay sa isang perpektong kapaligiran. Kaya't malinaw na sinasabing ang kanyang kasalanan ay hindi nagmula sa kanyang kapaligiran o sa mga ninuno na kadalasang maling pananaw o paninisi sa kasalanang pinagmulan. Tunay na ang kasalanan ay dumaraan na ipasa sa lahat ng tao sapagkat sinabi ng Romans chapter 5 verse 12, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. 1 Timothy chapter 4 verse 2, ang tao ay makasalanan sa kanyang budhi. Romans chapter 1 verse 28, ang tao ay makasalanan sa kanyang kalooban. Efeso chapter 4 verse 18, ang tao ay makasalanan sa kanyang puso. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang tao ay makasalanan sa kanyang talino. Romans chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 29, ang tao ay makasalanan sa kanyang buong pagkatao. Kung paano ang pisikal na katangian ay minana, ang spiritual na katangian ng pangunahing kasalanan ay namana rin. Meaning, ang bawat tao ay nagkakasala at nahaharap sa mga parusa ng pisikal at spiritual na kamatayan. Santiago chapter 1 verses 14 to 15. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Katotohanang ang lahat ay nagkasala, ngunit katotohanan ding dapat malaman at maipangaral na ang Diyos ay gumawa ng dakilang paraan upang maligtas sa parusa ng kasalanan, naglaan ng pagkakasundo at kapatawaran sa pamamagitan ng pagsisisi ng tunay sa mga nagawang mga kasalanan at pananampalataya, pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Pag-aralan naman natin ang mga solusyon sa problema ng kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. John 14:6 nasusulat, sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. From Book of Acts chapter 4 verse 12 nasusulat, sa kanya lamang si Hesukristo from verse 11 matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Book of Romans chapter 10 verse 9 nasusulat, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalatayan na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tingnan naman natin ang hatol at parusa ng kasalanan. Unang-una, ang lahat ng tao ay nararapat na hatulan para sa kasalanan. Ngunit, iniligtas ni Kristo ang mga nananampalataya sa Kanya. John 3:16, ibig sabihin ang mga mananampalataya, ang mga believers. So ano nga ba ang mga hatol o parusa ng kasalanan sa mga believers? Ang mga mananampalataya na nagkakasala ay maaaring hatulan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtutuwid. Ngunit hindi mawawala ang kanilang kaligtasan sa tuwing sila ay nagkakasala. Romans chapter 8 verses 37 to 39 nasusulat, sa lahat ng mga ito tayo'y lalong higit
pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 nasusulat, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tingnan naman natin ang ilang mga parusa sa isang mananampalatayang hindi pinagtapat ang kasalanan. Una, pagkawalan ng kagalakan at kapayapaan. Galatians chapter 5 verse 22. Pangalawa, pagiging isang spiritual na hadlang sa iba. 1 John chapter 2 verse 10. Pangatlo, paghadlang sa kanilang mga panalangin. 1 John chapter 3 verses 19 to 22. Pang-apat, pinadalamhati ang Espiritu Santo. Ephesians chapter 4 verse 30. Panglima, kahihiyan sa pagbabalik ng Panginoon. 1 John chapter 2 verse 28. Pang-anim, nawawalan ng pagkikisama sa Diyos o ibang mananampalataya. 1 John chapter 1 verse 6. Pangpito, disiplina mula sa Diyos para sa patuloy na kasalanan. Hebrews chapter 12 verse 6. Pangwalo, disiplina ng simbahan para sa ilang mga kasalanan na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 5 verses 4 to 5. At last, pisikal na kamatayan. 1 Corinthians chapter 11 verse 30. Ang lunas sa kasalanan ng mananampalataya ay pag-amin at pagtalikod na makikita rin natin sa 1 John chapter 1 verses 8 to 9. Sa kabilang banda, tignan naman natin ang parusa o hatol ng kasalanan sa mga hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo o tinatawag nating unbelievers. Matthew 25 verse 46 nasusulat, ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Ang tatlong kamatayan, ang pisikal na kamatayan, espiritual na kamatayan at ang walang hanggang kamatayan ay mga parusa sa kasalanan. Gayon na rin ang ilang pagdurusa sa buhay natin. Ngunit, ang walang hanggang kamatayan o ang tinatawag nating eternal death ay ang pinakamabigat na parusa ng kasalanan dahil wala nang ibang pagkakataon pa para makipagkasundo sa Diyos dahil ito ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9 nasusulat, parurusahan lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. At sa ating pagwawakas, tignan natin ang wakas ng kasalanan. Ang kasalanan ay patuloy na iiral hanggang sa katapusan ng panahon gaya ng alam natin. Ngunit, ang paghuhukom ay darating at magaganap. Aalisin ang sumpa ng kasalanan at ang mga anak ng Diyos ay makakaranas ng walang hanggang kagalakan sa presensya ng Diyos na makikita natin sa Revelation chapter 21. Hindi na iiral ang kasalanan na makikita natin sa Revelation chapter 22 verse 3 na susulat, wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. At nawa marami silang natutunan patungkol sa ating pinag-aralan, Hamartiology, Doctrine of Sin. At nawa dalangin ko na kilala natin ang likas na pagiging makasalanan natin at ito ang pagkakataon na tayo ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala at tanggapin at kilalanin at sampalatayaan ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng panalangin na nagmumula sa ating mga puso. At simulan ang panibagong buhay kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ating mga kapwa mananampalataya naman ay patuloy na pagbulayan ang salita ng Diyos upang higit na makilala ang ating Panginoon na ating sinasamba at dalangin ko ay patuloy na lumago ang ating pananampalataya at magpasakop sa banal na Espiritu. Upang sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng kanyang salita ay tunay nating mapapakita ang tunay na pagmamahal at pag-ibig natin sa Diyos na nagligtas sa atin. All glory to God.